Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa laging nakikinig sa istasyon ng Bombo Radio. Narito kami ulit upang magbigay aliw sa inyong lahat. At kami nagpapasalamat dahil sa lagi ninyong pag-aantabay sa lahat ng drama na ginagawa namin dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions na naipaparinig sa lahat ng istasyon ng Bombo Radio at sa Facebook Live at YouTube. Isang sulat ulit ang ating natanggap at bibigyang buhay dito sa drama nating Recuerdos de la Vida. Hiniling niya na itago natin siya sa pangalang Victoria mula San Maria Aurora. Ganito ang sulat ni Victoria. I have loved you. Dear Tia Sofia, isa ako sa mga laging nakikinig sa mga karanasan ng mga kasama kong tagapakinig na sumusulat sa inyo. Napasulat din ako dahil may karanasan ako sa buhay na hindi ko makalimutan at nakapagbigay ng rekwerdo. Hiling kong itago niyo ako sa pangalang Victoria. Isa na po akong byuda. Bata pa lang ang anak ko nung mabaril ang aking asawa at namatay. Noong nagkolehiyo na ang anak ko, naramdaman ko ang hirap.
Dahil dyan, natukso akong sagutin ang matagal nang nanliligaw sa akin. At ganito po ang mga kaganapan, Tia Sofia. Just stay. Mayaman ka, Ismael. Maraming mga dalaga dyan. Victoria, ikaw ang gusto ko. Handa akong maging ama ng 2 mong anak. Kung gusto mo, pwede na tayong magpakasal. Makakatulong ako sa pagpapaaral ng iyong anak. Alam mo na nahihirapan ako sa pag-aaral sa kanila. Pareho na silang nasa kolehiyo. Huwag mo na sanang gawing oportunidad ang sitwasyon namin para kunin ang loob ko. Tatanungin kita. Wala ka bang nararamdaman na pagmamahal sa akin? Ituon mo na lang sa iba ang pagmamahal mo. Malayo ang sagot mo sa tanong ko. Bakit hindi ka makasagot ng diretso? Mahal mo rin ba ako? Tama ba ako? Please, huwag mo akong yakapin. Bitiwan mo ako. Alam ko, mahal mo rin ako. Mahal na mahal kita, Victoria. Ismael, huwag. Mahal din kita. Maraming salamat. At tinanggap mo ang aking pagmamahal. Gusto ko magpakasal na tayo. Huwag mo na sana natin pag-usapan yan. Pangako. Hindi natin pababayaan ang mga anak mo. Kapag nagpakasal na tayo, isasama mo na ang mga anak mo sa bahay. Bakit hindi ko natanggihan si Ismael? Ngayon pa ba, na malaki na ang mga anak ko? Baka hindi ako nila maintindihan, lalo na kay Nick. Ay, nandito na pala kayo, Inay. At ang kapatid mo, Fiona, dumating na ba? Ay, hindi pa po. Nakita ko kanina, nakasama niya ang mga barkada niya. Kausapin niyo na lang si Nick mamaya. Hindi magandang impluensya yata ang mga barkada niya. Lagi na lang siyang lumalabas sa universidad kahit hindi pa tapos ang kanyang klase. Ang bait-bait ni Nick noong bata pa kayo, Fiona. Ngayong nasa kolehiyo na siya, napabarkada naman. Opo nga, Nay. Hindi niya iniisip ang paghihirap ninyo. Ay, nakuluto na po ako ng kanin. May binili akong ulam. Ituloy mo na ang ginagawa mo at lulutuin ko ito. May nagsabi sa akin, mas maganda kung ikaw ang kausapin ko, Victoria. May nakakita na may kasama ka raw na lalaki. Ay, si Ismael yun, Inay. Sabi nila, parang may relasyon kayo. Hindi ko na natanggihan si Ismael. Napamahal na ako kay Ismael, Inay. Hindi kita masisisi. Karapatan mo rin ang sumaya. Pero ngayon pa ba? At alam na ba ng mga anak mo tungkol dyan? Hindi ko pa nasabi sa kanila. Hinihintay ko pa ang magandang pagkakataon para sabihin sa kanila. Ang iniisip ko, posibleng magresulta ng hindi nyo pagkakaintindihan ng mga anak mo. Lalo na kay Nick. Huwag sana ang sarili mong kasiyahan ang isipin mo. Nakahanda si Ismael na pakasalan ako. May pangako siya sa akin, Inay. Kulang itong 500, Inay. Dagdagan nyo naman. Kahit 3,000 lang naman. Ay, malaking halaga yan. Wala akong ganyang pera. Saan mo gagamitin? Huwag nyo nang tanungin. Kailangang may bigay nyo ang mga kailangan namin.
bilang anak nyo. Bakit ganyan ang panunumbat mo sa akin? Nagbago ka na, Nick. Nabarkada ka na rin. Akong mapahiya. Kailangan may bigay nyo sa akin ng halagang yan na hinihiling ko. Kahit anong gawin ko, saan ako kuha ng ganyang kalaking halaga? Mapakumbaba akong nakikipag-usap sa anak kong lalaki, Tia Sofia. Sa kagustuhan ko na walang gagawing masama. Mas lalo akong nagkaproblema kung paano ko sasabihin sa kanya ang tungkol sa amin ni Ismael. Tinatanong na rin ako ni Ismael kung kailan kami magpapakasal. At ganito po ang mga sumunod na pangyayari. Para matapos na yung problema mo, Victoria, sumang-ayon ka na sa sinasabi ko. Magpakasal na tayo. Please, wag mo munang banggitin ang tungkol dyan. Alam mo kung ano ang problema ko kay Nick. Kailangan mo ng pinansyal na tulong. Kung mag-asawa tayo, maibibigay mo lahat ng kagustuhan ng anak mo. Para ano? Para mas lalong hindi paigihan ng anak kong lalaki ang kanyang pag-aaral? Tutulungan kita sa pagdidisiplina sa kanya. Kung ikaw ang kinukontrol niya, Ano ang kailangan kong gawin? Mabait si Nick nung bata pa lang. Pero nung lumaki na siya, lalo nang nasa kolehiyo, mas napabarkada siya. wag sana ang problema mo ang lagi mong iniisip. Karapatan mo rin ang sumaya. Maayos lahat ng problema mo kung magpapakasal na tayo. Sa totoo lang, hindi ko pa nasabi sa mga anak ko na may nobyo na ako. Ikinahihiya mo ba ako? Ano ba ako para sa iyo, Victoria? Hindi sa ganyan. Maintindihan mo sana ako. Nakaramdam ako ng takot sa kung ano ang magiging bunga ng relasyon natin. Hindi nila maibibigay ang kasiyahan mo. Ano sa tingin mo? Sasamahan kita at sabihin natin sa kanila ang relasyon natin. Aminin na natin ang katotohanan. Kakausapin ko ang mga anak mo. Hindi. Hindi muna ngayon. Kung talagang mahalaga ako sa'yo, maintindihan mo sana, Ismael. Ano ka ba, Nick? Kulang na lang sipain mo ang pinto. Nasaan si Mama? Mama! Bakit mo sinisigawan ng inay? Wala ka man lang respeto. Anong problema mo, Nick? Ang lakas ng boses mo. Hindi ka ba nahihiya sa mga kapitbahay? Talagang iba na ang nangyayari sa'yo dahil sa pagkabarkada mo. Kasalanan niyo ito. Kayo ang nakakaya. Ang tanda-tanda nyo na. May gana pa kayong makipagnobyo. Makita ko lang yung lalaking yun, susuntukin ko siya. Nick, sumusobra ka na. Sige, Mama, sampalin niyo ako at makikita niyo. Nick, tumigil ka na nga. Ang gulo-gulo na ng bahay natin. Bakit ka ganito? Noon, ang saya-saya natin. Pero ngayon, bakit ganito? Lumuluha kang mahigpit na nakahawag sa ballpen, Fiona. Galit ka ba sa akin? Mamang, kung kailan lumaki na kami ni Nick, saka niyo pa naisipang makipagnobyo? Patawarin mo ako, anak. Kung magpapakasal kayo ng nobyo niyo, hahayaan niyo na kami ni Nick? Ano na lang mangyayari sa kapatid ko? Makinig ka sa akin, anak. Matalino ka.
Alam kong maintindihan mo ako. Mahalaga kayo sa akin. Hindi ko kayo pwedeng hayaan lang. Salamat po. Kayo ang iniisip ko kung bakit nakipagrelasyon ako kay Ismael. Mayaman siya. Mabibigyan niya tayo ng magandang buhay, anak. Natatakot po ako, inay. Marami na akong nabalitaan na masungit ang kanilang nagiging stepdad. Mabait si Ismael. Edukado. Sa bagay, hindi namin maibibigay ang kaligayahan niyo. Pero paano na si Nick? Galit sa inyo. Sa inyong pakikipagrelasyon. Sinamahan ko ang nanay niyo para sabihin namin sa inyo ni Nick ang totoo. Fiona, gusto kong magpakasal na kami ng nanay niyo. Ismael, Wala akong magagawa. Kung yan ang desisyon ninyo. Walang problema sa akin. Si Nick ang kausapin nyo. Ha? Talagang nakakahiya kayo, inay. Dahil ba mayaman ang lalaki ito? Nick, parang awa mo na. Huwag kang maging bastos. Victoria, walang anuman sa akin. Ako ang kakausap sa anak mong lalaki. Nick, umupo ka para makapag-usap tayo ng mabuti. Wala tayong kailangang pag-usapan. Nick, huwag naman sanang ganyan ang pag-aasta mo na makipag-usap kay Tito Ismael. Isa ka ba? Magaling ka. Pero hindi mo ginagamit ang utak mo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko gusto magkipag-asawa ulit si Mama. Yan ang gusto ko. Talagang matigas ang ulo ng anak mong lalaki, Victoria. Hinamon niya pa ako. Nahihiya tuloy ako sa iyo, Ismael. Pagpasensyahan mo na sana ang anak ko. Anak mo lang si Nick. Hindi siya ang magdedesisyon para sa iyo. Pag-uusapan natin ang pagpapakasal natin. Kahit si Fiona lang ang isama natin sa bahay ko. Huwag mo nang sabihin yan. Masama man ang anak kong si Nick. Hindi ko siya pwedeng hayaan lang. Ano ang ibig mong sabihin? Ang anak mo ang pinipili mo. Sana maintindihan mo. Kakausapin ko ulit si Nick. Si Nick lang ang nangbastos sa akin ng ganon. Kung talagang mahal mo ako, isama mo rin mahalin ang anak ko. Tulungan mo akong disiplinahin sila sa magandang paraan. Noong kaharap ni Ismael ang mga anak ko, Tia Sofia, napansin ko ang galit niya. Mas lalo akong naguluhan dahil may nakatago pala siyang masamang ugali. Bagay na kinatakutan ko kahit mahal ko siya. Ang mga anak ko pa rin ang iniisip ko. At ganito ang mga sumunod na kaganapan. I will stay. Nay, ilang araw na. Hindi pa natin nahintay na umuwi si Nick. Tinatawagan ko siya pero hindi sumasagot sa cellphone. Baka may masamang nangyari na sa kanya. Talagang masama ang loob ng kapatid mo sa akin, Fiona. Hindi niya gusto na makipag-asawa kayo ulit. Hindi kasi ako naintindihan ng kapatid mo. Hindi lang ang sarili kong kasiyahan ang iniisip ko sa plano kong pagpapakasal kay Ismael. Para din sa magandang kinabukasan niyo. Hindi niyo na ba kaya, Nay? Nahihirapan na po kayo? Pwede naman akong tumigil pa sa pag-aaral. Kahit ba ikaw, Fiona, hindi mo gusto na magpakasal ako ulit? Para kasing nakikita ko,
Pagod na kayo sa amin. Subukang tawagin ang kapatid mo. Baka sasagutin niya na ito. Sige po. Nalilito na ako. Diyos ko. Tulungan mo sana ako at ang tamang landas ang aking pipili. Bakit mo ako tinawagan, inay? Hayaan mo lang ako. Parang awa mo na, anak. Sobra na ang pag-alala ko sa'yo. Umuwi ka na. Kahit mawala ako, hindi bali. Masaya naman kayo sa piling ng lalaking yun. Anak, bakit hindi mo ako naintindihan? Umuwi ka na. At pag-usapan natin ito ng mabuti. Huwag niyo na akong hintayin na umuwi. Malalaman niyo na lang na isa na akong malamig na bangkay. Dahil sa sinabi sa akin ni Inay, sobra na akong nag-aalala. Sa tingin ko, kailangan mo nang magdesisyon. Bumili ka. Si Ismael ba o ang mga anak mo? Inay, para sa kinabukasan ng mga anak ko. Umiiyak si Fiona na nagsumbong sa akin. Masakit ang kalooban niya. Kung nahihirapan ka raw, sinabi niya na pwede itong tumigil sa pag-aaral. Ganun ho ba? Pati si Fiona? Naiintindihan kita. Karapatan mo ang sumaya. Pero ang pagkakaroon mo ng relasyon kay Ismael, ang siyang nag-udyok kay Nick para mas lalo itong malulong sa bisyo. Kung hindi mo ito masusolusyonan, kakayanin ba ng konsensya mo kung may masamang mangyari sa anak mo na lalaki? Inay, wag mo sana akong konsensyahin. Pasensya ka na. Gulong-gulo na ang pamilya ko. Nag-aalala ako sa posibilidad na gawin ng anak kong lalaki. Pero mahalaga ka sa akin, Ismael. Kung mahalaga ako sa iyo, pumayag ka na sa gusto ko. Magpakasal na tayo. Walang mangyayaring kasal. Maghiwalay na tayo. Ano? Hindi maaari. Hindi ako papayag. Hindi ko kayang masira ang buhay ng anak kong lalaki. Makakahanap ka din ng iba. Hindi pwede. Naiintindihan mo? Hindi niyo pa asawang nanay ko. Sinisigawan niyo na. Paano na kung mag-asawa kayo? Baka saktan niyo pa. Nick, anak. Ikaw ang dahilan kung bakit ako hihiwalayan ng nanay mo. Halika na, Victoria. Iwan na natin ang bastos na anak mo. Ay, Ismael, Halika. wag mo akong Bitiwan ng hilain. nanay ko, hayop ka! Lukot! Matanda ka na! Talagang ginagalit mo ako, ha? Kaya kong bayaran ang buhay mo. Ay! Nick! Anak ko! Bakit mo binaril ang anak ko, Ismael? Nick, salamat at nagising ka na. Bagong buhay para sa iyo, Nick. Isang araw yata wala kang malay. Tatawarin niyo ako, inay. Masungit akong anak. May kasalanan din ako sa iyo, mga anak ko. Tinanong ko na sana sa inyo kung gusto niyo makipag-asawa muli ako. Napahamak ka tuloy, Nick. Akala ko, mabait yung Ismael na yon. Mamatay tao din naman pala. Dahil siguro sa pagsuntok ko sa kanya. Mayabang kasi ako. Pero kung hindi dahil sa iyo, Nick, hindi ko malalaman ang tunay na pag-uugali ni Ismael. Makukulong siya dahil sa pagbaril niya sa iyo. Ay, Hindi ko na gustong ituloy ang relasyon ko sa kanya. Kayo ang mahalaga sa akin, mga anak ko.
Sa bandang huli, nagbago din si Nick, Tia Sofia. At sa awa ng Puong May Kapal, nakayanan ko ring ipagtapusin sa pag-aaral ang mga anak ko. At sa tuwing nakikita ko ang piklat sa katawan ng anak kong lalaki, naaalala ko ang muntikang kong pagpapakasal kay Ismael. Dahil kung naging mag-asawa kami, maaaring nakaranas ng pananakit at pag-aalipusta ang mga anak ko sa kanya. Yan ang ibilang kong rekwerdo sa aking buhay. At salamat sa inyong pagsasadula. Ang nagpapasalamat sa inyo, Victoria. Falling apart, gone somewhere. Salamat sa inyong paglahok sa ating programa, Kaibigang Victoria. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang kwento ng buhay ni Kaibigang Victoria dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Ang sulat ni Victoria ay isinaayos para sa script ni Delphine Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!